Mga kabunyog, mainit yung issue kay Sara Duterte tungkol sa kanyang sa issue ng confidential funds. Ngayon, ang sabi ni Bato de la Rosa, ang naninira daw kay Sara ay oposisyon. Ngayon, sabi ni Bato, ang argumento niya, bakit daw ang oposisyon binibira si Sara? Samantalang nung panahon daw ni Vice President Leni, hindi daw yan kinakalkal issue na yan. Yun na nga, pinaalala sa kanya ni Risa Hontiveros, walang confidential fund si Sara, si dating VP Leni. Kaya ano naman ang babatikusin, ano naman ang uukil-kilin kay VP Leni sa dating VP Leni tungkol sa confidential funds? Wala nga siyang confidential funds eh. Ano ba tong si Bato? Ano ba to? Dispalinghadong Bato. Ano ba naman tong si Bato? Ipagtatanggol si Sara, mali-mali pa yung kanyang facts, mali-mali pa ang argumento. Alam nyo, napapansin ko ngayon, dahil sa grabing pagkasira ni Sara, tudo tanggol ngayon yung mga diehard Duterte. Tudo tanggol sila kay Sara kasi nararamdaman talaga nila na nasisira si Sara eh. Ngayon, sa katatanggol nila kay Sara, kung ano-ano na yung argumento nila. Si Eric Celes, ang argumento niya, sa SM na yan sila Lorraine Bado, yung mga red taggers, ang sabi nila, nagsasabuatan daw ang komunista at saka yung sila Romualdez ng Kamara. Yun ang ano nila, nagkasabuatan daw laban kay Sara. Ito namang si Harry Roque, ang sabi niya, mali daw kasi yung mga unit team. Kasi yung mga kasamahan daw nila sa unit team, hindi pinagtatanggol si Sara. Pinapabuelo daw yung mga kongresista ng Makabayan Black, sila Franz Castro. Ito naman si Bato, ang oposisyon daw, inuukil-kil yung kinakalkal daw yung confidential funds na issue kay Sara. Pero pagdating daw nung kay Vice President Leni, hindi daw yan kinakalkal. Lahat ng mga argumento nila na yan, yung mga DDS na to, mga diehard Duterte, lahat dispalinghado ang mga argumento. Itong si Bato, mas matindi itong si Bato kasi kahit fact na lang, mali-mali. Hindi niya ba alam na walang confidential fund si dating Vice President Leni Robredo? Sinimplihan lang siya ni Risa Hontiveros. Walang bumanat sa confidential funds si dating VP Leni dahil wala siyang confidential funds. Period. Paano kanyan ba to? Ang hindi kasi nila matanggap na si Sara Duterte ay nasisira, sarili niyang kagagawan. Yung sa kanyang sobrang pagkagahaman, yan ang sumisira sa kanya eh. Sobra, garapal. Ngayon, hindi naman sinisira si Sara. Dati na siyang sira, sinisira niya yung sarili niya. Kaya kahit ano pang mga, sino pa man ang sisisihin ni Bato, sino pa man ang sisisihin ni Roque, nila Eric Celes, lahat sinisisi nila except si Sara. Kasi ayaw nilang aminin na grabe ang issue sa kanila at ang mga issue na to ay may ebidensya at may basihan. Yan yung totoo. Kung wala namang basihan, kung walang ebidensya, hindi naman yan tatanggapin ng tao. Ang tao ba parang sa akin? Ako ba may mananatili ba akong viewers kung ako'y nagsisinungaling? Halos ilang beses ako nagla-live sa maghapon. Ilan ang social media platforms ko? Bakit ang mga viewers ko at ang followers ko ay nananatili? Mayroon namang umaayaw na, umaalis. Mayroon namang walang time pero paminsan-minsan nanonood. Pero may nami-maintain akong followers at subscribers. Bakit? Dahil alam nilang hindi ako nagsisinungaling. Kung mayroon man akong pagkakamali o kamalian, honest mistake ko yon, tinatanggap ko yon. Minsan nagkakamali rin ako. Pero, bakit maraming mga nag-a-appreciate ng ginagawa ko? Kasi hindi naman ako nagsisinungaling eh. Hindi naman ako nagpi-fake news. Yan yung yan din yung yan dun dapat makita sana nila Roque sa kanila Bato. Dapat ina-advise nila si Sara. Ang problema hindi nga kasi lahat sila corrupt eh. Nanginginabang sila lalo ng panahon ni Duterte, nanginabang sila.
Ngayon, kahit panahon na ni Marcos, ganun pa rin sila. O, at ang problema, nalalabas yung kanilang pagkagahaman. At nalalaman ngayon ng taong bayan. Kahit anong palusot nila, nahihirapan sila ngayon. O, di ba? O, ibig sabihin, ang pagkasira ni Sara, kagagawan mismo ni Sara. Sinisira ni Sara ang sarili niya. Nagsi-self-destruct siya. At kung iisipin, kaya yan ganyan, naaalarma sila Roque, naaalarma sila Bato, naaalarma yung mga yan, kasi ang iniisip nila, sa 2028, Sara Duterte na sa presidente. Ang problema, napakaaga pa lang, 2023 pa lang, nasisira ng masyado si Sara. O, di ba? Yan yung pinoproblema nila dyan. Yung pangarap nila, na akala nila in the bag na, sigurado na si Sara na presidente sa 2028. Ay sa nangyayaring ito, ang bilis nga ng pagbulusok eh. Yung popularity at yung approval at trust rating pabulusok eh. Di ba? So ibig sabihin may lilitaw diyan na iba na mas matino kay Sara. Wala, matatalo 'yan si Sara sa 2028. 'Yun yung kinakatakutan nila. Kaya gusto nilang iligtas si Sara na ma-maintain ito. Ang problema, ang dahilan talaga ng pagkasira ni Sara ay sarili niya. Yung sublang pagkagahaman. Sabi nga ng isa nating viewer, Sara Kim. Yan ang totoo. Okay? So basta't nakita nyo naman, dispalinghado ang argumento ni Bato. Kasi sabi niya, nung si Vice President Leni Robredo nakaupo bilang Vice President, hindi naman tahimik lang daw ang oposisyon, hindi naman kinakalkal yung issue ng confidential funds. Wala nga eh. Walang confidential funds si Leni Robredo. Ewan ko ba sa'yo, Bato? Dispalinghado talaga ang pag-iisip mo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.